In short, material possessions are temporary. Jesus points out that no one can possibly build up enough wealth to guarantee, without any risk, that they'll have their needs met forever. Hindi sa'yo yan. O, wag mong, hindi mo sinabi huwag pahalagaan, huwag mo naman pakaano-ano na akin na lang to, ako, pinagtrabahuan ko to. No! Kasi pag dumating ang panahon, nagkasakit ka, ibibenta mo yan, magagastos mo rin yan. O kung hindi naman halimbawa, ano mangyayari? Pwede kang mamatay in an instant. Aksidente, ano mang bagay, diba? Nakatapak lang ng pinagbalatan ng saging, nadulas, kumamay ito. Diba? Nakakaawa pagka may mga taong gano'n na sobrang magpahalaga sa mga bagay na panglupa. Nagbigay ng halimbawa si Jesus tungkol sa isang mayamang hangal na nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan. Marami na siyang naipon, kaya magpapakaligaya na lang daw siya. Ito yung talata po, 12:9. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taong magpapahinga na lang ako, kakain dito magpapakaligaya. Wala akong pakailan dyan sa mga kapwa ko. Ganon. Akin to ako nagpagalito. Lulustahin ko to, gagastusin ko to kung saan. Iinom ako, mambababae ako, magdudroga ako, magsusugal ako. Akin to Pag ganun yung katwiran ng iba. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid out for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Kita niyo po yun. Sa isang iglap. But God said to him, you po, this very night your life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself. Ano kung mabagsakan ka ng aeroplano? Imposible naman, Brad, yun. O sige, may tumama na lang bala dyan sa bubong. Saan tumama? Ang hirap ipangako ng bukas. Nakita niyo po? Kaya kinakailangan meron lagi doong pagtanaw sa kapwa na kaya maibibigay ko sa kanya. Ano kaya pwede kong ibigay sa kanya o makatulong ako dito ba? 12:21. Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili. Kita niyo po yung salita, dinagitin kanina yung nagpapayaman sa sarili. Wala siyang concern sa kapwa. Ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Yan yung binabanggit na, mayaman ka rito sa lupa, poor ka naman sa langit. Di ba mas maganda yung mayaman ka sa lupa, mayaman ka rin sa langit. Kasi yung mga pag-aaral mo dito sa lupa, pwede mong i-convert yun. Pwede ka mag-donate sa iglesia, pwede kang tumulong sa mga nasalanta, o yung yaman mo na yun. Pwede kang magbigay sa mga kapatid, pwede kang nasa iyo kung paano mo bibigyang halaga yung mga bagay na yun. At may mga kapatid tayong gumagawa ng gano'n. This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Ang pagkakaroon ng mga pag-aari sa lupa ay hindi masama dahil maaari mo itong gawing pangtulong sa ibang mga tao. Nagiging masama ito kung nandito na nakapokus ang buong buhay ng isang tao. Wala na silang pakialam sa kapwa nila kung sila'y nagugutom. Samantalang alam naman nila na nagugutom. So pagka may nagugutom, ano raw ang sabi? Pakainin. Pag may nauuhaw, ano raw ang dapat gawin? Painumin. Di mo ba? So yun ang gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus. Binibigay niyang puntos yung treasures in heaven na mas mahalaga kaysa dito sa treasure sa lupa. Yung mga pag-aari ng tao. Dahil ayaw din ng Diyos ng tamad. Diba? Kasi siya nag-utos, diba? Ang ayaw gumawa, huwag kumain. Bawal sa iglesia yung tamad. Hindi pwedeng hindi ka magtatrabaho. Nakalagay yun dun sa saan nga ba nakalagay yun? Pilipos yata. Ang ayaw gumawa, huwag kumain. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, magpagal ka, magsipag ka. Lalo kung ikaw ay pamilyadong tao, umayod ka. Huwag kang umasa sa, nasa abroad na may kita ko. Hindi gano'n, ang isang Kristyano. Papaaralin niyo itong mga pamangkin ko. No. Hindi gano'n. Tutulong lang sila. Huwag mong ibigay sa kanila responsibilidad. Ano po? Tutulong lang. Bakit? Dahil ayaw din ng Diyos ng tamad. Ang gusto niya ay nagsusumikap ang mga tao sa dahilan na makatutulong din naman sa kapwa. Kaya nagbigay ng halimbawa ang banal na kasulatan. O ito, sample dito, yung langgam. Ang sabi ng salita ng Diyos, kayong mga tamad,
Tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Maliliit lang yan, kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila. Anong ginagawa nila? Nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Langgam yan. Nagtatrabaho. Nag-iipon. Ano ho? Kaya ako alala ko na naman yung nanlilimos doon sa Cubao. Kuya, naawa naman ako. Bigyan kong 10. Ay, binato. Ay, hindi, 5 pala. Binato sa akin. Ang gusto, 20. Grabe. Meron pa rin isa, laging naliligaw. Di gusto ko sabihin, i-google mo kaya. Padaan-daan ako ito, pauwi-uwi ako ng Bulacan, lagi ka nangingi. Ha? Ba't yan itong mga tao ito, sinanay na yung sarili nila sa katamaran? Eh, ayaw ng Diyos yun. Yung mga bagay na yun. Bakit? Eh, nilalang ka sa larawan ng Diyos, tapos ganyan. Sila nagbabagsak sa sarili nila. Ano? Go to the uncle's laggard, observe her ways, and be wise, which having no chief, officer or ruler, prepares her food in the summer and gathers her provision in the harvest. O, kaya tayo nag-iipon din. Di po ba? Kaya para hindi tayo makabigat sa iba. Kaya tayo nagtatrabaho. Di ba? Ayaw ng Diyos yung tamad eh. Kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? Sabihin, yun na lang barrel nyo sa buhay. Eh, kung sino yung tulog ng tulog, pag nagising yan, yan yung malakas kumain. Namimili pa ng ulam. Hindi ka marunong magluto. Di ba? Ay mali, ayaw din ng Diyos yung irresponsible na gano'n. Kasi nasa Titus, sabi doon sa matatanda, turuan mo ang mga batang babaeng ba na mahalin ng kanilang mga asawa at magpakalinis sa bahay. Alam mo ka? Pati kalinisan sa bahay, tinuturo. Bakit? Eh kung ikaw ay dugyot sa bahay, hindi may lamok, may ipis, may daga, kung hindi ka nagliligpit, ang dami ng ano eh. Di ba? Mga halimbawa ng Bible. Matututo tayo, kaya kapag binasa mo to, knowledgeable ka tungkol dito. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Kaunting tulog, kaunting pahinga, ang paminsan-minsang paghalukip-kip ng mga kamay. And poverty will come upon you like a robber, and live like a bandit. Ito na, hindi nagtatrabaho eh. At hindi ninyo namamalayan, darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng tulisan. Kita niyo po, ayaw ng Diyos ang kamay. Kung ano yung magagawa mo, kung ano yung capacity mo, sige, go. Basta kalooban ko ng Diyos. Pero yung wala kang ginagawa, ayaw ng Diyos yun. Ang sabi, huwag nga kumain eh. Kaya sinasabi ng Panginoong Yesus na huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dahil ang buhay ay mabilis nawawala, sa halip ay magkaroon ng mga kayamanan sa langit. Walang makakapagnakaw, walang makakakuha. Ito ang kayamanang panglangit na itinuturo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Ito ang interesting na tanong. Ano ang mga kayamanan sa langit na binabanggit ng Panginoong Yesus? Okay, klarado. Alam natin yung mga kayamanan panlupa. Property, o sa bank, o anuman, kung meron ka dyan, money. Eh ano yung kayamanan sa langit? By context, kung mapapansin po natin, ito ang sagot. Ang mga kayamanan sa langit na tinutukoy ni Jesus ay ang mabubuting gawa. Ano? Na inimpok mo sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Yung pag-aari mo dito, itinutulong mo sa iba. Gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ay no, mabubuting gawa. Ito yung kayamanang panglangit, yung good deeds, na nadaanan natin sa Sermon on the Mount sa chapter 5, verse 16. Tingnan niyo po. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Sino? Yung mga alagad daw. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. Anong ilaw ito? Yung mabubuting gawa. Kita nyo? Kasi pag tumulong ka, ang papasok sa isip ng tinulungan, ang bait-bait niya. Oh, bakit ganun siya? Yun. Hindi ka pa nangangaral ng salita ng Diyos, naglalagay ka na sa kanya ng kabutihan. Hindi ka pa bumabanggit ng Bible. Lagay mo pa yan, hindi mo ma-convert yung tao na yan. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. Alin yun? Upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo. Pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Yun ang napakaganda doon. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.